Ngayon, pag-usapan natin ang kasunduan ng US at Iran na usap-usapan ng bayan. Pagkatapos ng ilang buwang pambobomba at pagbagsak ng merkado ng langis, nagkasundo na sina Pangulong Donald Trump ng US at ang Islamikong Republika ng Iran. Sabi niya na ilayo niya ang mundo sa pandaigdigang depresyon dahil bumaba na ang presyo ng langis. Hindi lahat ay masaya sa kasunduan dahil ayon sa mga kritiko, binibigyan lang daw nito ng oras at kagamitan ng rehimen ng Iran para makabawi bago ang susunod na labanan. Ngayon, makakasama natin ang mga panauhin para talakayin mismo ang isyong yan. Kasama natin ngayon si Professor Heinz Gartner, isang political scientist mula sa Universidad ng Vienna, si Khosrow Isfahani, Research Director ng National Union for Democracy in Iran, at si Kaveh Sharur, isang abogado at Senior Fellow sa MacDonald Laurier Institute. Sige, lahat, magsisimula tayo sa ating 30 segundo na mabilis ng round. Tandaan, meron lamang kayong 30 segundo para sumagot sa ating unang tanong. Pagkatapos ng unang tanong, magbubukas tayo para sa mahahabang sagot. Ang una natin tanong ay, kung kailangan mong tumaya, mantatagal ba ang kasunduang ito hanggang sa katapusan ng taon? Oo o hindi? At bakit? Professor Gartner, sige po. Sasabihin ko na may pag-iingat, oo, dahil ang alternatibo ay isang ganap na digmaan. At ang digmaan sa ngayon ay hindi nagdala ng inaasahang mga resulta. Walang pagbabago ng rehimen, walang pagsuko, walang pagwasak sa programang nuklear at mga misil. At mukhang si Pangulong Trump, pati na rin ang Iran at ang mga bansa sa Gulpo ay ayaw nang bumalik sa digmaan. Sige, Khosrow Isfahani, anong opinion mo? Para sa katiyakan pero hindi ko inaasahan na tatagal ang kasunduan. Dalawang dahilan. Una, sinabi ng kasalukuyang kataas-taasang pinuno ng Islamic Republic na hindi siya sang-ayon sa MOU na ito, kasunduang pangkapayapaan o ano paman bilang prinsipyo. At pangalawa, ang dating kataas-taasang pinuno, si Khamenei, ang kanyang prosesyo ng libing ay magsisimula sa ika-4 ng Hulyo. Hindi ito tanda ng rehimeng yumakap sa kapayapaan at muling pagsasanib. Sige, at panghuli, ngunit hindi pinakamababa, Kaveh Sharus. Ano ang opinion mo tungkol sa tanong na ito? Sa palagay ko, kung pagbabasehan ng lahat ng posibilidad, magtatagal ang kasunduang pangkapayapaan. Ang 29 partido rito ay Estados Unidos at Iran. Wala sa kanilang sapat na dahilan para bumalik sa digmaan. Ang Iran, sa kabila ng yabang at matitinding salita, ay labis na nasaktan at napinsala ng digmaan. Si Donald Trump ay napinsala ng politikal sa digmaang ito. Nagdusa ang mga Amerikano sa ekonomiya at ayaw nila ng digmaan. Sa tingin ko, wala sa kanila ang may dahilan. Ang hindi inaasahan dito ay ang Israel. Hindi sila masaya rito at posibleng may dahilan para hadlanan ang kasunduan. Salamat sa inyong mga sagot. Bubuksan na ang panel para sa mas mahahabang sagot, pero panatilihing maikli ang mga ito. Gusto naming marinig ang opinyon ng bawat isa. Ngayon, tinawag ang kasunduang ito na makasaysayang tagumpay, kahit pansamantalang tigil putukan lang na parang diploma siya. Ang tanong ko sa iyo, Kaveh, alin ba talaga ito? Sa tingin ko, ito ay isang bagay na nababalik lang talaga sa atin sa dati nating kalagayan bago ang digmaan kung tutuusin. Sa kasamang palad, tingin ko lalong lumalakas ang rehimeng Iranian dahil dito. Ngayon, may banta ng pag-atake mula sa labas. Ayun kasi ang laging panakot laban sa Islamic Republic. Pero sa malaking bahagi, mawawala na yon. Alam na ng rehimeng Iranian na kaya nitong ipakita ang lakas at kontrolin ang Strait of Hormuz. Maraming pera ang papasok sa kanilang kaban. At pagdating sa kanilang mga obligasyong nuclear, kung magkakaroon man dahil sa mga negosasyon ito, hindi ko nakikita na ipinakita ni Donald Trump na isa siyang mahusay na negosyador. Hindi ko akalain na makakakuha siya ng mas maganda pang kasunduan kaysa sa Administrasyong Obama, lalo na tungkol sa ballistic missiles at suporta sa mga proxy na hindi nabanggit sa MOU. Kaya sa tingin ko, mas mapapabuti pa nga ang kalagayan ng Iran dahil sa mga mangyayari. Kosra, gusto ko marinig ang opinion mo. Sa tingin mo ba sa pangmatagalan ay hahantong ang kasunduang ito sa pagbagsak ng Islamic Republic? Hindi mahalaga kung ano ang nilalaman ng kasunduang ito. Nagbibigay ito sa Islamic Republic ng panahon para magpahinga, magtipon, ayusin muli ang militar, ibalik ang kontrol sa Iran at makakuha ng pinansyal na yaman. Pero ang maganda sa Islamic Republic ay pinapatakbo ito ng mga sugarol na laging sumusobra sa kanilang galaw.
Ginawa na nila ito noon. Ulitin din nila iyon sa hinaharap. Itutulak nila ang mga hangganan ng labanan sa loob ng Iran laban sa mga mamamayang Iranian at sa labas ng Iran laban sa mga makapangyarihang bansa sa mundo. Ito ay magdudulot ng kanilang pagbagsak, sa totoo lang. Naniniwala ako na ang kasunduang ito, ang perang matatanggap nila, ang MOU, ang estruktura nito, magbibigay ito sa kanila ng maling akala na sila ang nanalo sa digmaan at susobrahan nila ang kanilang galaw. Gusto kong marinig ang opinion mo dito, Professor Gardner. Sa tingin mo ba ay nalalapit na ang pagbagsak ng Islamic Republic gaya ng sinasabi ni punong ministro Netanyahu ng Israel, lalo na pagkatapos ng pagpirma ng kasunduang ito? Hindi naganap ang pagpapalit ng rehimen pagkatapos ng dalawang digmaan na ito at matagal na nasa agenda ng maraming lider ng oposisyon ang pagpapalit ng rehimen. Pero sa loob ng 47 taon, nanatili pa rin ang rehimen. Pero totoong nagbago kahit paano ang pamahalaan at ang sistema. Kaya ang dating revolusyonaryong Gordia ay wala na sa kapangyarihan ngayon. At nakikita natin ang mas episyenteng mga lider ng revolusyonaryong Gordia na mas iniisip ang lakas militar kaysa sa relihiyosong ideolohiya. Kaya natutunan nila ang kanilang mga aral mula sa digmaan ng Iran at Iraq, hindi gano mula sa Revolusyong Iranyano. Makakakita tayo ng pagbabago, maaaring pagbubukas ng lipunan, hindi masyado sa layuning pampulitika. Mananatili itong authoritarian pero makakakita pa rin tayo ng pagbabago. At siyempre, kung ipapatupad ang memorandum at aalisin ng ilang mga parusa at i-unfreeze ang mga asset, hindi ako sang-ayon na lahat ay mapupunta sa militar o sa resistance polar dahil pati rin ang resistance polar because ang bagong sistema ay natatakot sa oposisyon, sa mga demonstrasyon. At ang huling mga demonstrasyon ay sumiklab dahil sa mga hinaing pang-ekonomiya. Kaya dapat gumawa ng aksyon ang sistema at gobyerno sa mga problemang pang-ekonomiya. Karamihan ng perang ito ay kailangang ilaan sa ekonomiya ng Iran. Alam mo, Kave, sa tingin mo ba ay patas na sabihing ang dahilan kung bakit natin nakita ang mga protestang ito ay dahil sa kalagayang pang-ekonomiya? Sa tingin mo ba may posibilidad na hindi na tayo makakakita ng mga protesta mula sa mga mamamayang Iranian base sa kasalukuyang sitwasyon? Hindi. Maninaw na mahalagang ekonomiya, ngunit hindi lang ito ang hinaing ng mga Iranian. Sa 47 taon sinaktan, pinahirapan at marami na ring pinatay ng kanilang rehimen. Sila ay isinailalim sa isang apartheid-sis na sistema sa ilalim ng batas. Maraming hinaing ang mga Iranian at bahagi lang doon ang ekonomiya. Hindi ko rin iniisip na ang pagpasok ng pera ay makakabuti sa ekonomiya ng karaniwang Iranian dahil malaking bahagi ng perang ito ay mananakawin lang. Alam mo, isa ang Iran sa pinaka-corrupt na rehimen sa mundo. Kadalasan inililihis ang pondo sa militar at mga proxy na terorista. Una, hindi ko iniisip na mawawala ang hirap sa ekonomiya ng karaniwang Iranian. Pangalawa, kahit maayos yon, marami pa ring galit ang mga Iranian. Sa palagay ko, mas marami pang pag-aaklas ang gagawin ng mga Iranian laban sa rehimeng ito dahil malinaw na gusto na nila itong mawala. Sa tingin ko, magsisisi sila dahil mas pinalakas ng Trump administration ang rehimen na kanilang haharapin. Ngayon, alam mo, syempre tinitingnan natin ang sitwasyon ngayon kung saan papunta na sa resesyon ang mga ekonomiya sa Gulpo. Nagrarasyon ng gasolina ang mga umuunlad na bansa. Pinakamataas sa 3 taon ang implasyon sa Amerika. Kahit na magkatotoo talaga ang kasunduang ito, gaano katagal bago maramdaman ng mga ordinaryong tao ang pagbabago ng nangyayari sa aktwal? At alam mo, malinaw na alam natin na ang mga interes sa politika ay may malaking papel, masasabi mo, sa mga desisyon ni Trump. Ayon sa marami, pagkatapos ng midterm elections, muling magbabanggaan ang Estados Unidos at Iran sa digmaan. Ano ang opinion mo tungkol doon? At gusto kong tanungin si Cosro ng particular. Bago ko sagutin ang tanong, nais ko munang bigyang pansin ang sinabi ng propesor. Sa lahat ng paggalang, sir, parang nabubuhay po kayo sa isang hindi umiiral na parallel universe.
Sang universo, naging hindi na ideological ang Islamic Republic. Nakikinig ba kayo sa propaganda ng rehimen? Binabasa nyo ba ang kanilang mga dyaryo? Pinapanood nyo ba ang kanilang state media? Hindi po yan totoo. Ang propaganda at ideolohiya ng rehimen ay lalo pang pinaigting nitong mga nakaraang linggo. Mali po talaga ang sinasabi nyo. Niyayakap pa nga nila ang mga pinakamatitinding paksyon ng Shia Islamismo. Ang mga sinasabi mula sa Tehran ay wika ng isang Islamistang ekspansyonistang rehimen na pakiramdam nila ay nanalo sila sa digmaan laban sa Estados Unidos at Israel at naghahanda para sa susunod na yugto ng labanan. Walang-wala talagang palatandaan ng moderation, reforma o pagbabago sa wika o pamamaraan ng rehimen. Ngayon, balik tayo sa totoong tanong mo. Ang mga estado sa Gulpo sa nakaraang taon, bukod pa sa Estados Unidos at Israel, ang Islamikong Republika ay umatake sa 12 estado. 12 estado, kabilang ang US at Israel. Patuloy silang magpapakawala ng mga pagbabanta rito tron na tinatakot ang bawat aktor sa reyon. Gagawin nila gaya ng nabanggit ni Cave na hindi gagamitin kahit isang sentimo ng perang makukuha nila mula sa MOU na ito kung sakaling may makuha man silang pera dito para sa mga mamamayang Iranian. Lalalain pa nito ang kalagayang pang-ekonomiya sa bansa. Kapag nakipag-usap ka sa mga tao sa loob ng Iran, hindi nila kayang magbayad ng upa. Hindi nila kayang magpagamot, hindi nila kayang bumili ng pagkain. Talagang naghihirap ang mga tao. At hindi lang yon. Sa nakaraang 2 hanggang 3 buwan, ang rehimen ay nagsagawa ng mga gabi-gabing rally sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama ang mga siganang rehimen na lumalabas sa mga lansangan nang haharas sa mga tao, sumisigaw at nagsisigaw ng mga islogan at ipinagdiriwang ang tagumpay nila laban sa Estados Unidos at Israel. Nabubuhay sila sa ilusyon na itinuturing nila itong tagumpay, pero ganoon nila ito tinitingnan. At dahil dito, lalo silang naging mapang-api sa mga mamamayang Iranian. Nakikikita natin na mas pinaigting ng rehimen ang paghihigpit sa mga kababaihan at sa kanilang karapatan sa hijab, pati na rin sa sibil na pagsuway. Ilan na bang mga Iranian ang nabubulok sa kulungan ngayon? Ilan na bang mga Iranian ang pinapatay araw-araw sa bansa? Lahat ng ito ay magdadagdag pa sa galit na nabuo noong Enero ng milyon-milyong Iranian ang lumabas sa mga lansangan. 10,000 sa kanila ang pinatay ng walang awa, mga inosenteng Iranian na walang armas. Ang galit na yon ay muling sasabog sa mga lansangan ng mas maaga sa inaasahan ng lahat. Professor Gardner, gusto ko marinig ang sagot mo sa sinabi ni Costro para may pagpatuloy natin ang talakayan. Natuklasan ng rehimen na hindi na kaya magpakilos ng mga tao ang relihiyon. At pagkatapos ng unang digmaan, ang sistema at ang gobyerno, ang rehimen ay bumaling sa nasyonalismo. Kaya ang narinig natin ay mas pambansang ideolohiya, isang nasyonalistikong rehimen na sinusubukang isama ang lahat ng bahagi ng lipunan. Kaya yung mga hindi rin nasiyahan sa rehimen at sumali sa mga demonstrasyon noong Enero. Kaya marami sa kanila ang magkaisa para sa bansa dahil sa digmaan. At tignan mo lang ang lipunan. Kaya ang panunupel pagdating sa mga panuntunang panrelihiyon ay humihina na. Pero siyempre, ang otoritarya na rehimen ay lalo namang lumalakas. Kaya nakikita natin ang pagbabago. Kaya hindi ko masasabi na bumabalik tayo sa sitwasyon pagkatapos ng 79. Kaya maling palagayan ng ilang mga analista. Mali talaga yan. Ang Islamikong Republika, ang pagpapatupad ng Sharia law ay hindi lumuwag sa bansa. Ang tinutukoy mo, ang ganap na pagtanggap ng nasyonalismo ng Islamikong Republika, nagsimula yang kilusan noong unang termino ng pagkapangulo ni Mahmoud Ahmadinejad noong 2005. Iyan ay naging isang buong kampanya ng Islamikong Republika na tumatakbo na ng mahigit 2 dekada. Maaring hindi mo nasusundan ang kasong binabanggit mo o baka nailigaw ka ng mga di kumpletong impormasyon. Cave, mukhang gusto mong sumagot. Oo, sasagot ako. Ibig ko sabihin, nakikita ko ang mga punto sa mga argumento ng dalawang Gino. Kung tapat ako, tingin ko hindi mahalaga kung relihiyon o nasyonalismo ang gamit ng Islamic Republic. Pareho lang ang panunupil nila. Kaya, Professor, masasabi kong kamakailan lang inanunsyo ng rehimen na papatawan si Parasto Ahmadi
ng 74 na hagupit dahil lang sa pagkanta niya sa live stream. Hindi ito rehimen na giging mas katamtaman sa pag-uugali nito. Sang-ayon ako, mas umaasa na sila sa nasyonalistikong pananalita dahil mas tinatangkilik ito ng mga Iranian. Hindi ko iniisip na nagbabago ang ugali ng rehimen. Nakatatak na ang panulupil sa DNA ng sistemang ito. Hindi ko rin iniisip na magbabago yon kahit may kasunduan sa nuclear or pagpapalit ng tao sa pamahalaan. Ito ay isang rehimen na namamayani at umiiral upang supilin ang sarili nitong mamamayan. Ganoon ito gumagana. Ipinagmamalaki ni Trump ang kasunduang ito bilang malaking tagumpay na magdadala raw ng kapayapaan sa gitnang silangan. Siyempre, ang tanong ko ay sino talagang nanalo kapag tiningnan mo ang mga kondisyon ng kasunduang ito, itong 14 na punto. Kave, gusto ko talagang marinig ang sagot mo dyan muna. Nabanggit ko na ito sa social media at dito rin. Sa tingin ko, ito marahil lang isa sa nakagugulat na sandali sa kasaysayan ng militar ng Amerika. Pagdating sa pagkapitulasyon ng mga Amerikano, pagdating sa pagsuko na ipinakita nila sa pamamagitan ng MOU na ito, para sa akin, wala nang ibang paliwanag sa MOU na ito na magpapalabas na panalo ang mga Amerikano sa kasunduan. Halos lahat ng 14 na provision sa MOU ay pabor sa mga Iranian parang listahan ng kanilang mga kahilingan. At alam mo, ang rehimeng Iranian may ilan sa loob ng rehimen na napapahayag na tutol sila dito. Hindi nila inakala na makakakuha sila ng mas magandang kasunduan dito at napakaraming pera. Sabi pa nila, halos sila na ang may control sa Strait of Hormuz. Sa loob ng 60 araw, sinasabi ng MOU na hindi sila maniningil para dito na nangangahulugan na maaari silang maningil pagkatapos para sa paggamit ng Strait of Hormuz. Tuloy-tuloy lang ito. Kaya sa isip ko, walang duda na ang mga Iranian nakakanungkot man sabihin, pero sila ang lumabas na panalo dito. Sa totoo, ito ay dahil sa kakulangan ng pananaw ni Donald Trump at ng kanyang administrasyon. Professor Gardner, paano mo ito nakikita? Tagumpay ba ito para sa administrasyon ni Trump o sa Islamic Republic ng Iran? Hindi ko ito nakikita bilang isang laro na panalo-talo lang. Hindi ito tulad ng soccer na may panalo o talo. Kaya ang ganitong memorandum o kasunduan o kung ano man yon ay kailangang tugunan ang lahat ng hinaing at interes. At syempre, binanggit sa memorandum ang 4 na napakahalagang punto. Ito, syempre, ay ang pagtatapos ng lahat ng digmaan, kabilangan sa Lebanon, na bahagi rin ito. Pero pangalawa, pagbubukas din ng kipot ng Hormuz, pagtanggal ng dobleng harang, pang-atlo, ang issue ng nuclear. At para sa amin, ang pagtanggal ng mga parusa sa pagyelo ng mga ari-arian ng Iran. Kaya ang problema ay hindi ang mga isyung tinatalakay dito. Ang problema ay ang pagkakasunod-sunod. Alin ang mauna? At nakikita namin na ngayon, ang Lebanon ay ginagamit laban sa kipot ng Hormuz. At bawat issue ay parang ginagamit laban sa isa't isa. Kaya ang iminumungkahi ko ay tingnan ang bawat issue ng hiwalay, pag-usapan ito, at sige na, ang pagkakasunod-sunod ay syaka na lang. Kaya masasabi ko, kahit na parang mapanukso pakinggan, naniniwala ko na ang issue ng nuclear ang pinakamadaling maresolba dahil marami ng pundasyon na pwedeng pagbatayan. Tungkol naman sa issue ng nuclear, Costro, gusto ko marinig ang opinion mo tungkol dito. Alam mo, pareho ba ang kasunduang ito sa JCPOA? May pagkakaiba ba ito? Sino ba talagang nakakaalam sa mangyayari sa kasunduang ito? Bago kami pumasok dito sa studio para i-record ang panel na ito, nakakatanggap kami ng mga ulat na ang mga negosyador ng Islamic Republic ay umalis sa mga pag-uusap. Ang Islamic Republic ay ginagawa lang ang nakasanayan na nila. Sinusubukan nilang bumili ng oras at pahabain ang panahong ito na gagamitin nila para muling buuin ang kanilang kakayahang militar. Gusto ko ring idagdag ang tungkol sa kung sino ang nanalo at natalo sa digmaang ito. Ang Islamic Republic ang nagsimula ng digmaan. Hindi ito sinimulan ng Estados Unidos o Israel. Digmaan ito na sinimulan ng Islamic Republic mula noong itinatag ito noong 1979. Layunin nito ang pagtatatag ng pandaigdigang estadong Islamista na lampas sa hangganan ng Iran. Ang isa pang layunin ng kampanya ay burahin ng estadong Hudyo at patayin lahat ng Hudyo sa gitnang silangan. Hangga tayo ay humihinga, hangga tayo ay lumalaban, hindi pa tayo talo. Sa diplomasya, binigyan natin ng pagkakataon ang Islamikong Republika at yon ang naging pagkakamali. Pero hindi pa tapos ang digmaan habang buhay pa ang Islamikong Republika.
Hanggang dito na lang po sa Global Eye. Salamat sa pagsama sa E24 News English. Ako si Natasha Kirochop. Siguraduhin manatiling nakatutok sa E24 News English para sa tuloy-tuloy na balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa gitnang silangan at Israel. Makita-kita po tayo sa susunod.